Isa pong maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. May isang batang babae ang nagkwento sa kanyang ama ng pinag-aralan nila sa Sunday School tungkol kay Eva at Adan. Naisip ng tatay na subukin ng kanyang anak sa kanyang natutunan. Tanong niya sa bata, "Alam mo bang nagkasala sila Eva at Adan?" "Opo," sagot agad ng bata. "So anong parusang ibinigay sa kanila ng Diyos?" Tumingin ang bata sa kanyang ama at sinabing, "Binigyan po sila ng mga anak." Mas magiging effective at mapagmahal ang isang magulang pag tinularan niya ang parenting style ng Diyos. Doon po sa Book of Proverbs chapter 22 verse 6 nakasulat, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Ang verse pong ito ay isa sa pinaka-popular o pinaka-famous na verses sa Bible. But sadly, one of the least followed. Sinabi po ni Dr. James Dobson sa kanyang book na Parenting Isn't for Cowards, and I quote, "Attach a boy to a good man and he seldom goes wrong." Ayon naman po kay Dr. Terry Weiss, ang mentoring ay isang relational experience in which one person empowers another by sharing God-given resources. Training requires effort on parents' part. It most certainly requires quality time. Ang peer pressure at influence can be stronger than parents' guidance. Ang magulang ang dapat maging moral at spiritual compass ng mga bata. Ang mga bata ay may kanya-kanyang talents at skills. Ngayon, bilang mga magulang, i-encourage mo sila. Huwag mo silang gawing iyong copycat. Maaaring hindi laging nasa tamang daan ng bata. Ngunit, responsibilidad ng magulang na ituwid ang kanyang anak. Kailangan turuan ng magulang ang kanyang anak tungkol sa pananampalataya, education, respect, finances, love and courtship, at marami pa pong iba. Mga bagay na posibleng hindi na ituro sa kanila ng kanilang mga magulang. Maraming eksperto sa larangan po ng pagpapalaki ng mga anak. At napakaraming libro ang naisulat sa subject na ito. Ngunit masasabing walang naging perfectly correct dahil napakarami pa ring mga aklat about raising children ang naipapublish taon-taon. To be effective parents, we should model our parenting style after God's parenting style. So the question is, how does God, quote-unquote, parent? Number 1, God loves us unconditionally. Sa book of 1 John chapter 4 verse 8 nakasulat, "Whoever does not love does not know God, because God is love." Hindi tayo perpekto. Ang katotohanan, wala isa man sa atin ang perpekto. Pero inibig pa rin tayo ng Diyos. Ganon din naman, anuman ang kapintasan o kahinaan ng iyong anak, dapat mo pa rin siyang ibigin. Number 2, God demands our respect and wants our obedience. Sa book of Exodus chapter 20 verse 3, nakasulat, "You shall have no other gods before me." At sa Exodus chapter 23 verse 13, ganito naman ang sinasabi, "Be careful to do everything I have said to you. Do not invoke the names of other gods. Do not let them be heard on your lips." Number 3, God does not give us everything we want, but only what is right for us. Napakaganda po ng pangako ng Diyos na matatagpuan sa book of Jeremiah chapter 29 verse 11. "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." At doon po sa book of Isaiah chapter 55 verses 8 and 9, ganito naman po ang nakasulat. "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Number 4, God sacrifices of Himself for the benefit of His children. Sa John chapter 3 verse 16, nakasulat, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Minsan nga kahit isusubo na natin, ibinibigay pa natin sa ating mga anak. Minsan nga kahit kailangan natin ng bagong kasuotan, pero pag nakita natin ang ating mga anak, mas pinipili nating bigyan sila ng bago. So willing tayong mag-sacrifice, alang-alang sa ating mga anak.
Ganon din ang ating Panginoon sa atin. Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus para tayo ay sagipin sa ating mga kasalanan. Number 5, God disciplines those He loves. Proverbs 13:24, whoever spares the rod hates their children, but the one who loves his children is careful to discipline. Magpasalamat po tayo kapag nakakatikim tayo ng disiplina sa ating Diyos. Nangangahulugan lang po yun na mahal niya tayo. At ganoon din naman, kung nangangailangan na ng pagdidisiplina ang ating mga anak, huwag tayong mag-atubili. Disiplinahin natin sila ng meron pong kalakip na pagmamahal. Pag hindi natin ginawa yun, posibleng ma-spoil po sila at sila po ay lumaki ng hindi mabuti ang kanilang kahihinatnan. Now, number 6, God protects His children. Psalm 18 verse 2 says, "The Lord is my rock, my fortress, and my Savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety." Araw-araw, maaaring hindi mo napapansin, nandudun lagi ang proteksyon ng ating Panginoon. Araw-araw, ilililigtas niya tayo mula sa mga pakana ng kaaway, mula sa aksidente at kapahamakan. Araw-araw niyang pinoprotektahan tayong kanyang mga anak. At dapat, tularan po natin siya. Protektahan din natin ang ating mga anak mula sa mga harms na nais na gawin ng kaaway laban po sa kanila. Now, number 7, ito na po yung last. God is always there for us no matter what. Sa Psalm chapter 34 verse 6 nakasulat sa The Message, "When I was desperate, I called out, and God got me out of a tight spot." At sa Psalm chapter 46 verse 1, sa Good News Translation, ganito naman po ang sinasabi, "God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble." Lagi nating kasama ang Diyos. He is our Jehovah Shammah. Saan man tayo magpunta, anuman yung ating situation, makakaasa kang kasama mo siya. Sinabi niya, He will never leave you nor forsake you. At dapat tularan din po natin ang ugaling ito ng ating Panginoon. Na anuman ang problema ng ating anak, damayan po natin sila. Nagkamali man sila ng kanilang choice, damayan pa rin po natin sila. Ipakita natin sa kanila na tayo laging katulong sa kanila, na laging aalalay sa kanila no matter what. So God stands by even now to help those who need Him. At kung tutularan ng mga magulang ang parenting style ng Diyos, makakatiyak po tayong lalaki ang mga batang matino, maayos at magiging kapakinabangan hindi lamang ng ating lipunan kundi maging sa gawain ng ating Panginoon. So the question is, ano-ano ang mga 7 parenting style ang nagagawa mo na? O nais mong tularan at i-practice? Pwede ka ba magbigay ng 1 o 2 style at ipaliwanag mo kung bakit? Let's pray. Heavenly Father, we thank you for what we just studied through the guidance of your Holy Spirit. Thank you, my Lord, for sharing to us your style in raising up children. Thank you for teaching us to love our children unconditionally, to train our children to respect and obey us, to not give our children everything they want, but only what is right for them, to make a sacrifice of ourselves for the benefit of our children, to discipline our children because we love them, to protect our children from harm, and to be always there for them no matter what. Again, my Lord, we thank you and praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.